So yun po mga ka-journey, isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Yes, po, mga ka-journey. Mga ka-journey, for today's vlog, mga ka-journey, kami po ay luluwas na po ng Maynila. Po, diretsahan na ito. Hindi lang Baka ako sa baka magtaka sila bakit luluwas tayo ng Maynila. mas urgent. May, di ba, mayroon pa tayong sasama sana tayo sa outing nung di ba, sa mga kapatid Didang. Yes. Mga ka-journey, kasi nga Urgent po kasi. itong pagpapacheck up naman kay Pau Pau, dahil nga nagkaroon siya ng lagnat, nakita sa kanya yung dating pagpapacheck up namin kay Pau Pau noon. Kung natandaan nyo po, noong may vlog kami dyan nung kami ay nagpa-check up doon sa hospital ng sa Uka, noon sa Caloocan, Yes. dinala si Pau Pau doon dahil nilagnat, dahil hindi pa natin nalaman nga masingaw ang buong akala namin noon ay namaga yung kanyang gilagi, dahil ang pagkaintindi namin ay may ipin pang lalabas. Yun pala ay singaw, mga ka-journey. Pagkatapos nung nailabas na yung resulta, naibigay na sa amin yung resulta, ay ang sabi ng doktor, mababa ang kanyang platelet. Nabanggit na po yan sa vlog nung nakaraan na mababa ang kanyang platelet. 130. 130 doon ang record doon sa Caloocan. Dapat yun nasa 150 siya. Oo. Ang sabi ay mababa ito. Ipa-laboratory nyo to ulit, kasi baka daw mayroong dengue yung bata. Yun ang sinabi doon sa Caloocan. So, ayun na. Makalipas ng mga ilang araw, Kunin ko yung papel. si Pau Pau ay gumaling po ba? Di kami kampante doon sa kondisyon ni Pau Pau, dahil gumaling nawala na yung lagnat, gano'n. Matagal nga po Ngayon, noong dito na sa Zambales, dumating dito sa Zambales, ilang linggo na kami, mahigit sa linggo na kami rito. Nung mga nakarang araw lang na nagkaroon siya ng pasinat-sinat, tapos pagdating sa gabi nilalagnat, tapos kinabukasan gumagaling, pagdating naman ng gabi nagkaroon na naman ng sinat ng bandang hapon, pagdating sa gabi inaapoy ng lagnat. Hanggang madaling araw. Oo, siyempre wala kaming ibang pwedeng gawin kundi ipa-check up dito. Sinamahan nga kami ni tita. Ngayon, noong napa-check up na at lumabas na ngayon yung resulta, kung ano yung binanggit doon sa Caloocan, mga ka-journey, ganun din ang nabanggit dito. Yung kanyang platelet ang nakita ulit na bumaba pa lalo, kasi yung record doon sa Caloocan ay 130. Kung tutusin, mababa na yon. Kaya nga kami noon pinapa-laboratory ulit. Kailangan daw ipapa-konsulta doon sa pedya. Ay hindi nga namin nagawa yun, mga ka-journey. So ito ngayon, nung sinabi kanina lang, nung kami ay nandoon doon sa center. Center ba kayo? Ang sabi ng doktor, napakababa ang kanyang platelet. Bumaba pa. Wala pa siyang binanggit na bumaba pa, kasi nabanggit kasi namin na ganyan din po yung binanggit ng doktor doon sa Caloocan. Pinakita ko to Pinakita ni Ate Mengs itong record, kasi dala pala niya. Ngayon, ang sabi ng doktor, patingin, tiningnan. Ang record dito is 130. Ngayon, ang record namin dito is 111. So, ibig sabihin, bumaba pa. So, ang sabi, kailangan yung ipa-konsulta sa pedya ito, ipa-check ang dugo ulit. Ipa-check ang dugo ulit. So, si tita, nag-suggest si tita, di ba? Kung anong the best way, the best. Sabi ng doktor, kuhanan lang natin ulit ng dugo. So kinuhanan si Pau Pau. Kasi nga, salip nga dito sana, hindi umubra. Dito na lang. Kaya nga siya kinuha na ng dugo. Iniisip baka dengue. Yun ang unang tinarget nila ngayon. Baka sakaling dengue. So nakuha na nga po ng dugo. Pagkatapos ay
umuwi muna kami kasi mga 1 oras pa eh. Tapos ang sabi ng doktor, sige, kasi kakilala kasi ni tita. Ngayon, ang sabi ng doktor dun kay tita na, sige, ma'am, ano na lang namin, i-send na lang namin yung result. So yun, na-send ang result. At ikaw yata ang nakausap ng doktor kasi tumawag sa amin. Ang doktor, i-explain mo kung ano ang sinabi ng doktor sa iyo. Kasi mga ka-journey, ito daw pong dugo ni Pau Pau na 130 naging 111. Hindi daw po pwedeng bumabato ng 100% pababa. Kasi pag ganun daw po yung mangyayari, makukonfine daw po yung bata. At ang sabi po ng doktor niya doon, kung may kakilala kayong pedya, dalhin nyo na lang doon. Kasi yung pedya, kasi maiano niya kumbaga, madidetalye niya kasi sa mga pediatrician niya. I-detalye lahat yun. Tapos yung sabi niya sa akin, kung nilalagnat pa si Pau Pau, may sinat po siya kanina eh. Tapos pinainom ko lang ng gamot. Tapos pinahiran ko siya ng, may suka, sabi ni tita. Nag-suggest siya kailangan daw ulit i-examine si Pau Pau. Ang sabi ko, kung ganun din naman po, pwede na lang po kami umuwi ng Manila. Kasi doon, mas maraming ospital, tapos may pedya rin siya. May sariling pedya yan doon sa Caloocan po eh. So, ang sabi niya, ano ang masakit sa bata? Ang sabi ko, lagi niyang iniinda yung tummy niya. Yung tiyan. Ang sabi ng doktor, kung hindi yan diabetes, ano ba yun? May sinabi siya doon appendicitis. Oo, kung maaaring may appendicitis. Kasi, yung, di ba, ang pinukusan nila kanina is yung sa dengue. Negative po yun. Walang nakitaan si Pau Pau doon sa dengue. Yung pagbaba ng platelet niya, ang una kasi niyang tiningnan ay baka dengue. Pero walang dengue, negative. Ang expectation nila nito ngayon, baka daw mayroong appendicitis or bulate. Yan. Kasi si Pau Pau kasi 2 years old na ay hindi pa nga naman siya din na purga. Tapos ang sabi naman niya, para maging malinaw, ipa-ultrasound nyo. Yun. Ipa-ultrasound. Yun ang sabi rin sa'yo. Mas maganda rin ma-ultrasound kasi makikita daw yun. So, yun. Tapos ang inaano niya kasi sa amin, ang unang tanong niya talaga po sa amin, meron ba sa lahi nung may sakit sa dugo ba? Sa dugo. Sa dugo. Sa amin, wala po akong history ganyan eh. Sabi ko, sa amin po, wala po sa amin sa side namin, sakit sa puso. Hika, sakit sa puso. Yan. Tapos sabi ko nga, sa side naman nito, ito yan, diba? sa bituka, sa amin. Sa bituka. Sabi niya, saan niya kaya nakuha yun? Yun ang tinatanong. Kaya ang saan kaya niya nakuha yung ganun na sa dugo? Kasi nga, kasi yun ang tinitingnan nila, may infection sa dugo. May infection sa dugo. Kaya para mas maganda at malilawan daw lahat, ikonsulta sa pedya niya, tapos ipa-ultrasound. Ngayon, hindi po pwede pong patagalin kasi kapag siya nilalagnat, ganun na ganun, pababa ang platelet niya. Kaya ito mga ka-journey, kung bakit nag-decide kami na luluwas kami ng Maynila, nagsabi naman kami kay tita, kasi nga ganito, kung hihintayin pa namin na dumating yung mga, kasi gusto nga sana namin din ay sasama dun sa makipag-banding po ba? Makipag-banding ba dun sa outing. Ipagpaliban na lang namin muna. Kasi habang tumatagal ang araw, lumalakad ang araw, hindi natin masasabi kasi ang kondisyon ng bata po eh. So, nag-decide ginawa na po lahat ni tita. Pinaano na namin siya, pinicheck, pinapahilo, di ba? Ginastusan na talaga ni tita yan. Ginastusan malaki na so, talaga. Ngayon, eto na lang ang isang pinakamagandang solusyon namin. Ipacheck namin sa Metro Manila. In case man, hindi naman kami naghahangad mga ka-journey. Pero nagsabi si tita na kung meron din daw pedya dito. Pero ang sabi ko naman kay tita, doon na lang po sa Manila kasi nga meron din siyang pedya tas malapit sa ospital. Ganito nga pakinggan mo muna ako. Ganito po kasi mga ka-journey, ang punto ko rito kung bakit sa Manila namin, kasi kung tutusin po pwede naman dito eh. Ang purpose namin kung doon sa Metro Manila kasi in case man po na
pag ultrasound at saka pag ano bang tawag ng isa? Yung Sa ano ba? Ano? Ulitin uli pag ano ng dugo. oo, yung pagpa-check ng dugo kung in case man, kung ang sabihin ng doktor nga confine. Siyempre mga ka-journey, i-confine ko yan sa East Avenue. Oh. Kabisado na rin ni Ate Mengs ang pasikot-sikot doon sa East Avenue kasi palibasa nga yung sa akin nung ako yung nagkasakit ay kabisado niya na yung pasikot-sikot doon sa kung anong pwedeng lakarin, yung mga ganito ganyan. Kabisado niya doon kasi. At saka doon talagang ano rin Mas maraming specialist. oh yeah, yes, maraming ano doon kasi. At saka hindi naman namin ini-expect yan, hindi namin iniisip yan na ang ganun ang magiging mangyari. Ang amin lang dito, Pagpauna na. maniniguro tayo ba? Maniguro tayo. Kaya sabi ko nga, mag-happy-happy tayo. Sama tayo doon sa sa outing. Tapos eto may problema tayong kinakaharap. Sabi ko kay Ate Mengs. Sabi ko kay tita rin na mas mainam na rin na asikasuhin mo na namin, tututukan mo na namin ito. At saka yun din ang advice ni tita. Tutukan nyo muna yung bata. Sabi nga ni tita. Bago ang lahat. Kung ano-ano dyan. Kung ano yung mga gastusin dyan na huwag nyo munang intindihin yan. Tutukan nyo muna ito. Bata, tutukan nyo muna ito. Kaya eto ngayon kung bakit kami luluwas ng metro. Kasi mahirap eh. Kasi kung tutuusin dapat yan, doon pa sana sa Caloocan, nagawa na sana yan eh. Kaya lang kasi nga, nakampante kami pare-parehas. Kasi Dahil nga, gumaling eh. Ako aminado din ako kasi pinaulit nga po talaga yung Ikaw ang sinabihan nga nun eh, nga iuulit eh. Pero nung sinabi ko nga, di ba, Hindi kasi namin naibalik yun. Di ba sabi, nag-usap tayo nun eh, nasa vlog pa nga yun eh. nababalik tayo. Babalik tayo. Pero nung gumaling si Pau Pau, napakampante kami parehas. Ngayon, bumalik, nilagnat uli. Kumbaga Tapos, talagang sakto po, 1 month din nangyari yun, March 7 to 8, 9, doon din siya dinala sa hospital noong 9 na pinakuha natin ng laboratory. Diba? Ganun na ganun din po dito. Kung anong petsa din siya nung nagkasakit, 7 din, abot din siya ng 9. 3 araw din siya. Dito, 2 days siyang hindi kumain mahigit. Doon, as in 3 araw siyang hindi kumain, kaya kami doon dahil baka ma-confine siya. Dahil hindi nga siya makakain dahil sa singaw. Yun ang singaw, namin eh. nagkaroon pala siya ng singaw. Yung palang naging dahilan. Kaya hindi na namin binalik. Pero, yun nga, yung sa laboratory, o nung nakita sa resulta, yun nga, isa sa nakita, napansin nila doon, yung platelet ng bata ay mababa. Tapos Kaya, inisip din nila may dengue din eh. Kasi ganun din ang Oo. resulta eh. ganun din ang sinabi dito. Na baka may dengue ang bata. Kaya Pero yun wala. nga, negative po naman. siya, negative yung kanyang na Ayun o, nakalagay nito, dengue, negative nakalagay. ayan, ayan po, negative siya. So wala siyang sa yung tinarget nila na baka sakali na may dengue pero wala. So ngayon ang isa sa tinitingnan nila ngayon, yun nga, baka maaring may bulati ang bata or yung ano ba tawag doon kanina binanggit mo? Appendicitis. Or yung nagkaroon ng yung bulate. infection sa dugo. Tsaka bulate. Yan. Ano ba yun? So yun, hindi na kami magpatumpik-tumpik mga ka-journey dahil bata kasi yan eh, hindi naman natin ang bata pa naman eh, hindi pa naman talaga makapagsalita ng tuwiran yan kung ano talagang naramdaman. Yun lang ang lagi niyang iniinda. Daddy, ouch, tummy, ouch. Lagi siya nagaganon. Baka mamaya din, wala namang lumalabas doon na may infection siya sa ihi. Ganun din ang resulta. Hindi din malala yung UTI niya. Hindi rin. Oh. Ganun So, din. wala sa Malinis daw yung ihi. So, yung sabi niyang ouch, tummy, baka yun, tama yung binanggit nung doktor, baka maaari. Yun lang, sa amin din, expectation lang din. Baka nga maaari na may bulati na si Pau Pau. Kasi nga, 2 years old na po siya po eh. 2 years old na po siya. So, ayun ang Tapos, ganun din po mga ka-journey kasi wala po si Kuya Nay kanina. Nung nakausap po siya sa
cellphone kasi di na po namin binalikan yung kanyang resulta. Kasi sabi nga, tatawag na lang at saka Tatawagan na lang daw para hindi hassle po ba. isisend Kasi na lang. so, malayo nga po yung bayan. So, sinend kay tita yung ibang mga detalye ng ng Resulta. Tapos, hiningi po yung number ko. Nag-calling kami sa number lang. Tapos, yun, nakawa ko na rin yung messenger niya. Shoutout po sa inyo, Dr. Daniel. Ayan, Shoutout po, Doc Daniel. Dr. Daniel. Maraming salamat din po, Doc, sa pag-asikaso sa aking anak. Thank you. Yes. Tapos, nagbigay siya tinanong niya kasi kung dito magtutuloy tayo ng gamutan. Sabi ko, ayun nga, napag-usapan namin na pupunta na lang po kami ng Maynila, uuwi na lang din. Sabi niya, sige ganito, hindi na kita bibigyan ng gamot kung doon ka na lang, malay mo, mas pa yung gamot na i-reseta niya kasi kukuhanan siya uli ng laboratory po sa Maynila. Sure po yun kasi iba po kasi yun dito, iba rin yung doon. So kukuhanan pa rin po siya ng laboratory. So ang mangyayari daw po, sabi ko naman, Monday pa kasi ang OPD. So ang sabi niya, Monday pa. O sige, bigyan na lang kita ng gamot para meron siyang pang 3 days bago makarating, bago pumunta ng Monday. May naiinom siyang antibiotic. Yun ang bibili natin bukas. Yun, nagbigay po siya ng reseta 2 para kay Pau Pau. So, bilhin na lang daw bukas. Tapos, inilagay niya rin dito kung 7 days, mga ganon. Tapos, anong oras, kung ilang oras sa isang araw. Ibinigay din po niya. So, maraming salamat po sa inyo, Dr. Daniel. Thank you po, Doc. Tapos, nag-usap din sila ni Pau Pau. Sabi niya kay Pau Pau, bye-bye, baby. Nakikipag-usap din yung anak mo. Kala mo ba sa kanya? Sabi niya, bye-bye, princess. Ingat ka dyan. Ayan. So, maraming salamat din po, Dr. Daniel, sa pag-follow sa amin, sa pag-subscribe po. Nag-subscribe. Maraming Yes. salamat, Doc. Para sa ekonomiya. Salamat ng marami po at nadagdagan na naman po yung aming subscriber. Thank you very much po sa pagmamahal po kay Pau Pau. Hindi po lalim yun kasi mantakin nyo, siya na lang po yung nagpasa dito sa amin para hindi na kami mapagod papunta ng bayan. Dahil sa po, kakilala po siya ni tita. Ayan. Shoutout po ulit sa inyo sa mga taga Iliaga. Ayan, Iliaga Medical Clinic and Laboratory ng San Antonio, Zambales. Shoutout po sa inyo sa mga taga Iliaga Medical Staff po yan ng Medical Clinic and Laboratory, San Antonio, Zambales. Shoutout po sa inyo. Iliaga. Iliaga. Hindi Iliaga. Tama, Iliaga. Iliaga nga. So yan Iliaga po, Medical Clinic and mga Laboratory. ka-journey, tulungan niyo po kami ipag-pray si Pau Pau. Ayan. Yes po, mga ka-journey. Imbis na makasama pa sana pero hindi na talaga po pwede. Mas kailangan natin to na maasikaso kaagad. Hindi natin pwedeng lang tayo nito, simple lang kasi 2 beses na una nilagnat tapos ganun yung tapos ngayon nilagnat siya, ganun din yung binanggit ng doktor na kailangang i-laboratory ulit. Kailangan mapatingin sa pedya, kailangan natin trabahuin. Opo. So yun, bukas ng umaga, alis kami bukas ng umaga, mga alas 7 siguro ng umaga, ihatid kami tita. Thank you tita sa Maraming salamat sa iyo tita sa airport, sa airport, pagmamahal. lahat Sa lahat na siya talaga ang nag-ano nito, nalungkot si tita sa ayaw kasi ni tita na makakita sa bata na may ganoon ba, kaya agad-agad alis ka agad, so pa-check up natin. So maraming salamat tita sa kanyang din, yung siyempre yung pagod, no? yes, Tapos yung paggastos. pagmamahal niya sa atin. Siya po kasi, mga ka-journey, ang gumastos nun lahat. Thank you very much. Tapos ayaw pa niyang pagutuman niyang bata. Kaya nga lang si Pau Pau may limitado ko kumain kasi nga masama ang pakiramdam. Shoutout sa inyo tita, sa mga anak mo, si G, Oo, si Jay, si Michelle, no? si JB. Si JB, yung anak niyang si pangalan, Lilia. 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 Hindi ko matanda. Lilian. Lilian. Shout out din po sa inyo. Maraming salamat sa inyo sa
pagmamahal, pag-asikaso sa amin dito. Ang totoo, hindi kami nagugutuman dito kailanman. Tumaba na nga ako rito mga ka-Dior. Ako din tumaba ako. 65 na yung kilo ko. Oo. At saka, tutok na tutok si tita sa amin sa patungkol dyan sa mga aming pa-herbal kalusugan. No? siya po. Lagi Sa totoo kaming- lang, pinaano niya ako, pinamassage niya ako. Pinamassage. Full body. Tapos, pinalaboratory niya rin ako lahat. Oo. Sa Wednesday po din yung Na akin. may laboratory pala si Ate Mengs. Sa Wednesday yun malalaman ang result. Siguro i-send na lang ni tita yun. Opo. Tatawag din si doktor. Tatawag din si doktor sa kanyang kung ano ang resulta dun sa kanyang general ECG ba yan? Opo. Lahat po, package. Kasi talagang si tita nag-alala sa naging kalusugan ni Ate Mengs din unang-una. Tapos ito pa, sumabay pa itong kay Pau Pau. Salamat na nga lang ay si Ate Mengs ay magandang kondisyon ngayon. Ay nung mga nakaraan ganun din yan siya. Masama rin ang pakiramdam. Ako rin nung mga nakaraan ganun din. Kaya kami dito tutok na tutok si tita pagdating sa pag-iinom ng herbal. Tutok si tita sa amin. Ay ngayon nga may mga pinapadala siyang mga iinumin ko dyan. May nagpadala siya dyan ng honey, 2 bote. Tapos yung iba pang pang-detox, yung mga ganun. Nagpadala si tita. Kami tita dito, talagang bantay siya talaga siya sa aming kalusugan. Hindi siya nagpapabaya sa madaling salita. Kaya maraming salamat po tita sa Opo, pagmamahal tita. sa amin. Thank you Thank very you very much. much I talaga. love you so much, tita. At sana nga lagi naming pinapanalangin na sana mapapabuhay mo Opo. na yung kabutihan mo sa Kapwa. mga tao, no? Isa na kami roon na talagang yung pagtulong mo sa amin ay Opo. hindi ba yung sa iba, kung ano bang termino sa iba, yung parang lang, yung Bakit ang tao? oo, hindi ganun si tita mga ka-Dior. Maraming salamat tita. Yun na lang po yung pagpupursigin niya sa amin na kami ay Uminom ng mga herbal. bukod doon yung pagpupursigin niya na kami ay matayuan ng kubo, no? Siya naman talaga ang diyan nangunguna sa Ate Dang, kala Oo. Kuya Arman, kala Ate Flor. naghanap. Yun nga, nagpasalamat tayo kay Ate Dang dahil nabanggit nga ni Ate Dang na yung kapatid ko mayroon na mga doon, baka sakaling mayroon doon at saka baka sakaling pwede. So yun doon nag-umpisa, no? Siya po talaga si Tita. Si tita talaga nakipag-usap ng direkta doon kay Kuya Mando, no? At Salamat. maraming salamat din kay Kuya Mando at hindi rin Yes. nagdalawang isip na tanggapin yung kumbaga yung pakikisuyo o pakikiusap na rin, no, ni tita na kami kasi ang totoo hindi naman kami nikilala ni Kuya Mando ni Kuya Mando, Hindi. pero si Kuya Mando hindi nagdadalawang isip na tanggapin kami roon na titirik kami doon ng kubo. Salamat din kay Kuya Mando at saka kay Ate Flor at sa lahat ng mga kapatid nila dahil ang ganda nila makipagbanding no? Ang ganda Siyempre, nila mabuting tao sila. Magpapasalamat din po kami sa mga nagpaabot ng tulong po para Siyempre. sa amin kung po si Tita G ng USA at si Tita Ganda ng Paris. Paris. Maraming salamat po sa inyo. At sa iba pang mga nagpaabot din sa amin noon, mula pa noon hanggang ngayon. Salamat po sa inyo ng napakarami. No, hindi ko man kayo maisa-isa pero alam naman ng Panginoon Diyos po yun. Inyong mga naipagkaloob sa amin. Mga tulong pagmamahal niyo po sa amin na aming pamilya. Maraming salamat po sa inyo sa lahat po ng sumusuporta po ng At sa Kuya mga Nans. nanonood, no po, so, ang iba dyan ay mga silent viewers natin. Thank you din po sa inyo. At sana patuloy nyo pa kaming masuportahan. Po. Patuloy nyo pa kaming tangkilikin. Po. Kung ano man yung mga vlog namin, pagpasensyahan nyo rin. Kung minsan may mga vlog talaga kami na tila baga parang malungkot man ang dating. No? Ganon talaga kasi kami nga, content creator nga eh. Wala kaming pinipili kung ano yung aming iba-vlog sa araw-araw. Kung ano yung takbo ng buhay namin sa araw-araw, bukas ang libro. Bukas ang libro namin sa inyo. Wala kaming itinatago.
kung ano yung nangyari sa araw-araw, kung may mga ganitong tagpo na vlog namin malungkot, yun kasi nangyari. Walang script. Walang scripted dito, mga ka-journey. So, salamat sa iba na talagang tinatangkilik nila kahit sabi na malungkot man itong vlog na ito, pero wala tayong sumusuporta pa rin sila, no? Thank you sa inyo. At mayroon naman tayong mga vlog na good vibes, masaya, no? Minsan may mga may mga explore tayo, ganyan, nag-explore tayo, nag-adventure tayo, saan tayo pupunta. Mga ganon, kumbaga, sabi ko nga, kung ano yung nangyari sa araw-araw, yun. Yun. Yun po yun. On the spot. On the spot, walang scripted. So maraming salamat po sa inyo mga ka-journey, no? Thank you muli. Ayan, so, ayan Sa po. mga bagong nag-subscribe, thank you din po sa inyo. Ano po? Ang oras po natin ay alas 12 na. Alas 12 na ng madaling Gabi. araw. Ay, madaling araw pala. So, 12:04. Ayan, 12:04. sa bagay na bukas na namin igagaya kung gamit kapag konti lang naman magamit. Yung mga damit ang medyo marami-rami tuloy. Kasi nung pumunta kami dito, konti lang naman ang aming dinalang damit. Kaya lang, di naman namin sukat. Akalain din na tatagal kami talaga ng bumili naman ito ng gamit namin dyan sa bayan. Yung mga pangbahay ba? So nadagdagan. Ang aming bibit-bitin pa uwi. So okay lang. So God bless po. Maraming salamat po sa inyo. At pasensya na po at ganito yung vlog natin. So dahil kailangan din namin kayong i-update kasi hindi po pwede naming hindi rin natin banggitin sa vlog kasi siyempre unang-una maraming nagmamahal kay Pau Pau. Siyempre magagalit yung iba dyan kung mayroon na palang nangyayari ganyan, bakit di nyo man lang wala man lang kayong update kung ano na nangyayari, hindi ba? Maraming nagmamahal kay Pau Pau. Ang totoo, may umiiyak na nga na nakita sa vlog nung nakaraan nga, nagpa-check up kami. Shoutout pala kay Ate Joanne. Nagagalit sa akin. Kasi hindi ko rin siya sinashoutout. Shoutout kay Joanne. Kasi si Joanne, yung kung naalala niyo po mga ka-journey, yung mga vlog natin doon sa Nagsasa Island, ay nagkita kami doon sa center. Shoutout po sa iyo, Joanne. Nakilala namin siya doon sa Nagsasa. Mabait yun si Joanne. Shoutout sa iyo at ingat din diyan sa Nagsasa. Makakarating sana kami dyan. Kanya lang ay kailangan naming lumuwas. Pero kung may awa ang Panginoon Diyos, kung ano man ang takbo, no, kung maging okay naman ang babalik kami rito. Welcome po kami kay Tita. Babalik kami rito. Tatawag lang kami kay Tita. Opo. So hanggang dito na lang po mga ka-journey. Mag-aalauna na dahil kami ay gagayak pa para bukas. Alright. Maraming salamat po sa lahat po, silent viewer, subscriber, mga buting sponsor. Ayan, thank you very much po. Bye-bye. See you next vlog po. Kayo, sa akin, nasa kapagkain niyo. Hinainan niyo na ako dyan. Hinain ko na lang. Bago kumain sa umaga, yan muna ang